Hi guys, good morning. Pagigising ko lang din kasi kailangan ko minom ng gamot. So, yung gamot medyo groggy talaga. Groggy. Sabi nga ng asawa ko, i-ano ko lang, medyo nahihilo ako. At hindi kailangan ko siya i-idlip, pero hindi pa ako makaidlip kasi nararamdaman ko yung lips ko. Umupo. So, ganito lang yung pwesto ko. So, um, kami lang dito tatlo ng anak ko, yung maliliit ko, si Sia, tsaka si Sian, tapos ako, kami lang tatlo. So, yung mga anak ko kasi pumasok na, tsaka yung asawa ko pumasok na. So, flex ko lang. Parang na-curious lang kasi ako sa difference about ng direct company tapos sa mga agency. Kasi sa nakikita ko, parang very unfair. Unfair talaga. Regarding sa mga nakakausap ko na sa agency lang, and then sa mga na-experience ko during ng na nasa agency din ako, and etong nasa direct company. So, unang-una sa direct company, napakaganda talaga, sobra. Maganda kapag direct ka. Kasi yung privilege na matatanggap mo, talagang para sa'yo, talagang mag-e-enjoy ka magtrabaho. Kasi sa isang company, kapag direct ka, complete benefits. Wala kang magiging problem doon. So, ngayon, meron sa mga direct company, kapag direct ka, meron silang mga privilege or benefits katulad ng Medicare or PhilCare or yung mga magagamit mo kapag magpapa-check up ka, which is hindi mo na kailangan talagang maglabas ng pera kasi cover nung card mo, unless na lang kapag nagpa-check up ka dahil buntis ka, yun, yung mga check up okay lang, pero yung laboratory para sa pagbubuntis hindi. Isa pa, yung VL, vacation leave, 15 days 15 days kang may vacation leave. Napakaganda, di ba? Kasi makakapagpahinga ka. So, yung vacation leave na yun, kailangan mo yun magamit. Kasi hindi naman siya convertible as cash. Hindi siya nako-convert as cash. Kaya, no choice ka. Kailangan mo siyang magamit. So, meron pang isa yung sick leave. Sick leave, isa sa pinakamagandang yung sick leave. Alam mo kung bakit? Kasi si sick leave, pag yan hindi mo nagamit, convertible yan as cash. Pwede mo siyang, pera talaga ang matatanggap mo sa kanya. So, 15 days yun, magkano din yun sa sinasahod mo, diba? Napakalaking tulong, napakahalagang benepisyo na meron kang ganun dahil nasa direct company ka pa. Pang-apat, meron silang mga increase, kapag maganda yung performance mo, may increase ka. And flex ko lang dun sa company na pinagalingan ko dati, every month may matatanggap ka ng 1,000 kapag perfect attendance ka. Perfect attendance, no late, no shorts sa mga kaha mo, wala kang absent or mag-absent ka man, it is very valid reason, di ba? So, makakatanggap ka ng 1,000, 1,000, yun yung pinaka gift check mo para sa kanila na ibibigay sa'yo kasi nga maganda yung performance mo. Pangatlo, meron silang mga program na pwede kang sumali pero no need na mag-ambag ka ng pera kasi nga company na yung bahala sila na yung bahala. At saka ano pa ba, meron din sa mga direct company, may mga natatanggap ka mga giveaways. Tapos, kapag nakamit mo yung nakakota kayo, meron ka rin, may incentives ka. Ibig sabihin, lahat ng meron o nangyayari sa isang kumpanya kapag maganda yung kumpanya na napuntahan mo at nag-direct ka doon, kasama ka sa lahat ng natatanggap. Mababa ka mang posisyon or higher position ka, meron kang makukuha. Dito pumunta ngayon tayo sa agency. Kapag hawak ka ng agency, hindi ko naman nilalahat ng agency pero
Pero may mga agency talaga na grabe. Grabe yung ano nila sa tao nila. Diba dapat kapag agency ka, tapos kumuha ka ng tao, diba dapat parang ano mo sila? Parang ano mo sila cargo mo na sila eh. So, anything na mangyayari sa kanila about dun sa kumpanya, kung sa client nyo, kung saan mo siya nilagay, diba dapat, meron kang part na dapat ipagtanggol mo sila. Lalo dun, kunwari, dumating dun yung point na natanggal yung empleyado nyo. Pero wala kang ginawa kahit isa or hindi mo man lang kahit investigate lang. Lalo naniwala ka na lang sa sinasabi ng mga officer dun sa ano nila. Hindi mo alam, baka malay mo pinag-iinitan yung taong yun, yung tao mo. Diba? Dapat magkaroon tayo ng pag-care sa mga tao natin, although agency lang tayo. Ito pa, hindi na nga kompleto ang benepisyo na natatanggap ng mga tao sa agency. Hindi ko nilalahat pero meron na hindi na nga kompleto yung natatanggap na benepisyo ng mga tao, ng mga empleyado sa agency. Hindi hayaan pa nila na parang inaapak-apakan lang ng kliyente nila, ng mga tao nila sa client nila. Sa store na pinaglagyan mo sa kanila. Ang agency kasi, karamihan sa agency, hindi mo na, wala kang sick leave, wala kang VL. Pero pag tumanggap naman sila ng, kunyari may medical, magpasa ka sa kanila, tanggap naman, kumbaga valid visa naman. Ang pangit lang kasi sa agency, parang hindi nila kayang ipagtanggol yung mga tao nila dun sa client nila. Which is, dapat na tinao mo yan na in-employ mo yan sa'yo dapat pagtatanggol mo yan. Hindi ka basta-basta maniniwala, sasabi lang, without any evidence. Diba dapat meron tayong ginagawang mga way, mga steps na dapat makita natin na bakit kaya tinanggal tong taong ko to, kailangan kong malaman, kailangan kong hindi tayo pwedeng bumase lagi na lang sa sinasabi ng kliyente nyo, ng store na pinaglagyan nyo dun sa tao. Alam nyo kung bakit? Karamihan sa mga direct employee, karamihan dyan matataas ang ego na akala mo perfecto, pero hindi naman. Karamihan dyan, hindi bumabase. Pag ayaw nila sa tao, ayaw nila. Kahit maayos man ang pinatrabaho niyan or nagkaroon man ng aayawan nila yan. Basta may nakita silang hindi nila kaaya-aya. Ganyan sa mga direct employee, direct company. Na-experience ko yan, I and been sa direct company. Ilang years din ako sa direct company. Ilang company na nanggaling ako, puro direct. And I saw it kung paano nila tinatrato yung mga tao na galing sa agency. Like this time, meron tayong ko din to kaya ako naisip yung ganitong vlog kasi piruin mo. Kasama kasi dito yung kaibigan ko Kaibigan ko yun valid reason naman yung dahilan niya. Grabe, valid talaga yung reason ng dahilan niya. May sakit siya, hindi siya nakapasok ng umaga. And then, makaya niya naman pumasok ng closing kasi nga, nakabili na siya ng gamot. Yung gamot niya kasi di niya mahanap. Madaling araw ko lang naghahanap na wala talaga. Umaga na siya nakahanap. Hindi lang nakapasok, pero kaya naman pumasok ng closing. Pero yung isang tao officer dun sa direct company na yun, hindi siya pinapasok. Huwag kang papasok dito nang wala kang wala kang to work. Ang sabi lang naman, nakapag-change schedule lang naman dahil nga emergency at alam naman nila. Ito pang nakakatawa, alam nilang may sakit yung tao. Sinusumpong. Although, dapat pag may sakit ka, di ka nagtatrabaho. Ganun ba dapat? Di ba kaya ka nga nagtatrabaho kasi may sakit ka, gusto mo suportahan yung pambili ng gamot mo. Bakit parang unfair, di ba? Simula nun, ilang araw na hindi nakapasok yung tao, hindi talaga siya nakapasok. Bigla na lang sinabing papalitan. Tingin nyo guys, tama ba yun? Papalitan nyo agad kung may medical record yung tao. May medical certificate.
na totoong nagkasakit. And all of ng tao dun sa store na yun, alam nila na may sakit yung tao. Tapos, bigla nilang inungkat yung nakaraang-raang na complain, customer complaint. Di ba nakakapagtaka? Nakakapagtaka, di ba? Dahil agency lang yung tao na yun, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Ang tingin pa nila, perwisyo. Ganon sa mga direct company. Karamihan na tao sa direct company, matataas ang ego, mayayabang, na minamaliit nila yung mga tao na galing sa agency. Kumbaga parang hindi, dapat fair na pagkatrato. Hindi porket direct ka, nandyan ka sa company na yan, direct ka, tapos may mga pumasok dyan na mga tao na galing sa agency. Hindi mo itatrato ng ayos. Hindi tama yun. Kasi pare-pares lang tayo eh. Pare-pares lang tayo nagtatrabaho. Pare-pares lang din tayong alila ng isang kumpanya. Ang pinagkaiba lang, officer ka at direct ka. At yung mga tao na hinahawakan mo ay di ba? Sobrang unfair. Hindi ko nilalahat ng agency pero ganun talaga. Ganun yung nangyayari. Bago nyo bigyan ng suspension or bago nyo bigyan ng negative yung tao nyo, alamin nyo muna, bigyan nyo muna ng pagkakataong magpaliwanag, bigyan nyo muna ng pagkakataon na kayo mismo yung gumawa ng kung ganito ba siya kapasaway, ganito ba siya may nagawa ba siyang big violation talaga. Yung bibigyan nyo ng attention, bibigyan nyo ng care yung mga tao nyo. Kayo mga agency, dapat ganun ginagawa nyo sa mga tao nyo. Kasi tao nyo yan eh. Hinire nyo yan eh. Ibig sabihin, hawak nyo na yan. Everything na nangyayari, hindi nyo dapat pinagbabasihan yung sumbong lang. Kasi ang sumbong lang, pwedeng gumawa yun na kasi nungaling na. Pwede yan gumawa ng kahit anong kwento. Pwede yan. Kung tutuusin, pwedeng gawin lahat ng mga direct company, direct employee, na siraan yung tao nyo. Pero dahil wala nga kayong pakialam, dahil nga hindi takot kayo na mawalan kayo ng kliyente at wala kayong pakialam sa tao nyo, hahayaan nyo na lang. Bibigyan nyo na lang agad ng ganitong sige, mag-resign ka na lang, ganito ka na lang. Di ba? Hindi na nga kompleto yung benepisyo nyo na binibigay sa empleyado nyo. Hindi nyo pa pinagtatanggol. Hindi nyo muna tinitignan yung sides. Kung ano ba talaga yung nangyayari. Experience ko to. Ang tagal kong nagtrabaho bilang direct employee. Marami akong nakita, marami akong nakausap na agency, na mga taong nasa agency. Nag-iinakit na sila sa mga officer nila eh. Hindi nga nila trabaho, tinatrabaho nila eh. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Alam ba ng mga agency nyo yun? Alam nyo ba yun mga agency? Alam nyo? Di ba hindi? Hindi nyo alam kasi nga wala kayong pakialam, basta ma-deploy nyo na yung tao nyo, okay na yun. Karamihan sa mga mga nasa agency ang humahawak, kawawa sila. Kasi kung hindi naman nila trabaho, kailangan nilang gawin. Tapos pag hindi sila nasunod o kaya dahil may ginagawa, may inaasikaso at mas inuuna yung item na dapat para sa kanila, nagagalit, pag-iinitan. Ganyan sa direct company, ganyan sa direct, lalo na yung mga empleyado. Hindi ko nila lahat kasi marami rin naman ako nakasamang mga empleyado na direct. Mababait sila. Pero karamihan, masasama ang ugali. Ang alam pa nila niyan, magchichismisan. Kung ano yung sinumbong, nung isa, hindi pa nila tinatanong kung sino yung uto-uto, kung sino yung mga sip-sip sa kanila, yun lang pakikinggan nila. Hindi nila kakausapin yung mga dapat kausapin. Yung taong dapat involved dito kakausapin. Ganyan sa direct company. Kasi naniniwala sila sa mga sumbong. Paano naman yung mga agency na empleyado, paano sila? Habang buhay na lang silang ganon? Habang buhay na lang silang susunod? Kahit hindi na nila trabaho, kailangan nilang gawin? Oo, tutulong ka. Oo, kailangan mong makiano. Pero in a nice way.
Hindi mo pwedeng utusan na parang katulong mo yan, di porke nandyan yung sa store nyo or company nyo. Even even a merchandiser, even a guard, even a janitor, or basta yung mga agency, mga taong nasa agency. Huwag tayong masyadong pakampante, huwag tayong masyadong magtiwala o maniwala sa mga direct company. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, karamihan dyan, masasama ugali, karamihan dyan, ginagamit nila yung posisyon nila para mang-apak ng tao. Totoo yun. Ha? Porket direct ka, mayabang ka. Porket direct ka, at matagal ka ng direct din sa kumpanya niya, mayabang ka. Hindi tama yun. Oo guys, di yung tama, promise. Hindi tama yun. Alam nyo kung ano nakakainis doon? Inaapak-apakan nila yung mga tao na porket agency lang. Ha? Karamihan sa mga tao ng agency, grabe. Nakikita ko talaga grabe kung sisigaw-sigawan, kung pagalitan. Puta, hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun, guys. Kasi nga, tao rin sila eh. Nagtatrabaho, nagpapakahirap. Kailangan nila ng trabaho para lang sa pamilya nila, para sa sarili nila, makatulong sila sa pamilya nila. Yun lang naman yun, wala namang iba. Pero trato natin sila na fair treatment. Hindi porket direct ka, agency siya, officer ka, agency lang siya, gaganunin mo na. Para ka nang nag-uutos sa isang aso. Hindi ganun yun. Most of the time, iisa lang ang lalabas dyan. Parehas lang kayo empleyado. Ang pinagkaiba nyo lang, nakadirect ka at siya agency. Alam mo, marami akong nakikita marami akong kinakaawaan na mga agency. Bakit ka natanggal? Kasi ganito, ganyan eh. Yun lang yung inano sa'yo. Hindi mo ba pinaliwanag kung bakit, diba? Hindi daw, yun daw talaga policy nila, wala na daw akong magagawa dun eh. Yun na lang daw dapat yung sundin. Paano yan? Di wala ka ng trabaho. Magde-December, wala kang trabaho. Diba? Tingin nyo guys, kayo ng mga sa agency nyo, ano yung pakiramdam nyo na ganun yung treatment sa inyo ng mga direct? Hindi tama yun. Promise. Respeto ay para sa lahat ng tao. Mahirap, mayaman, pulube, katulong, basurero. Ang respeto para sa lahat, hindi lang para sa matataas na posisyon. At kayo mga agency kayo, kausapin nyo maigi, bigyan nyo ng investigasyon. Kapag meron kayong nakuhang very valid reason, at talagang napakabigat na reason, kung bakit natanggal yung empleyado nyo, yun, tsaka nyo bigyan ng action. Hindi yung basta sumbong lang. Dahil nagsumbong lang sa inyo ng kung ano-ano, wala na mga pruweba, panuniwalaan nyo na. Dahil kliyente nyo, dahil natatakot kayo mawalan ng kliyente. So, ang isang kumpanya, hindi nakakakuha yan ng puro lang direct. Nangangailangan niya ng mga agencies na kailangan nilang tao. So, bakit kailangan yung matakot mga agency? Na baka maganito kayo ng kliyente nyo, baka maganyan, baka mawala sa inyo. Paano yung empleyado nyo? Pinagkatiwalaan nyo, kaya nyo nga hinire. Kaya nyo hinire kasi may tiwala kayo. Kaya nyo hinire kasi iba yung nakikita nyo sa kanila. Kasi simpleng sumbong lang, maniniwala kayo. Tsaka pansinin nyo magtanong din kayo sa mga empleyado nyo, agency. Kamusta dun sa trabaho mo? Ganyan. Okay lang ba? Pakinggan nyo yung hinanaing ng mga empleyado nyo. Kasi karamihan sa mga yan, napapagod na. Sa karamihan sa mga yan, nagre-reklamo na.
nagtatanong na sa sarili nila, bakit kami nagagawa nito? Hindi naman to yung trabaho namin. Okay lang naman na tumulong eh. Yung kusang loob namin tutulong, pero yung uutusan kami bigla-bigla na lang, kasi hindi pa maayos pag-uutos. Kailangan pa namin gawin. Ano ba talaga? Diba? Yung pakikipag-usap ng maayos sa tao, hindi yan nakakasira, hindi yan nakakababa ng ego. Tawag dyan, respeto. Kaya naman mga direct company o direct employee, ayusin nyo. Hindi lang kayo yung anak ng Diyos. Lahat kayo pare-pares na empleyado. Pinagkaiba nyo lang, direct kayo at may posisyon kayo. Okay nang hahamak ng mga agency. Porket may agency lang yung mga yan. Porket merchandiser lang yan. Porket janitor yan. Porket guard yan. Babastos-bastosin nyo na. Asta-astahan nyo na lang kung paano kayo mag-asta. Parang hindi nyo alam na lahat ng ginagawa ng mga yan ay nakakatulong sa kumpanya nyo. Kung wala yung mga agency na yan, mga taong galing sa agency na yan, tingin nyo maaayos yung kumpanya nyo? Hindi. Tingin nyo yung quota na hinahanap nyo makukuha nyo? Hindi. Respeto lang, pre. Respeto. Respeto at pakikitulong maayos. Hindi yung pag napag-initan nyo na at ayaw na ng mata nyo, gagawan nyo ng butas para mawala. Yun lang, sana tumatak sa mga utak nyo. Agency, pakinggan nyo yung hinanaing na empleyado nyo. At mga direct company, baguhin nyo kung paano kayo mag-asta sa mga tao, lalo na sa mga agency. Dahil iisa lang ang alam ko, pare-parehas tayong empleyado.